Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasummer. Kumusta kayo? Ako muli ang inyong kaibigan, si Miss Maria, na palaging handang maghatid sa inyo ng mga kwentong magpapatibok ng inyong mga puso at magpapakaba sa inyong mga damdamin. Ngayong araw, maihahandog akong isang napaka-unique at napakatinding kwento. Ito ay pinamagatang The Governor's Abandoned Genius Quadruplets and Their Assassin Mom. Naku mga kasummer, bago natin simulan, gusto ko lang sabihin na ibang-iba ang timpla ng kwentong ito. Sanay tayo sa mga teleseryeng Legal Wife o kaya naman ay Cold Billionaire. Pero ngayon, pagsasamahin natin ang matinding aksyon ng isang elite assassin mom at ang pambihirang talino ng apat na henyong paslit. Kaya naman, ihanda na inyong mga sarili sa isang roller coaster ride ng kilig, kaba at paghihiganti. Huwag kalimutan na i-like ang video na to at mag-subscribe sa ating channel. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang assassin ay magkaroon ng puso. Si Alona ay isang anino, isang elite ghost assassin na walang sinasanto, walang kinatatakutan at walang misyon na hindi natatapos. Ngunit ang kanyang bagong utos ay kakaiba. Hindi pumatay kundi magpanggap bilang isang inosente, tahimik at masunuring sekretarya upang protektahan ang pinakamakapangyarihang pinuno ng lalawigan mula sa mga nakatagong kaaway, si Governor Jomari Alcantara. Si Jomari ay matikas, matalino at may kamay na baka laban sa korupsyon. Sa loob ng ilang buwan, naging pader si Alona sa pagitan ng gobernador at ng kapatayan. Gabi-gabi niyang itinasara ang mga kortina. Gabi-gabi niyang sinusuri ang bawat anggulo ng sniper habang ang lalaki walang kamalay-malay na ang babaeng nag-aabot sa kanya ng kape ay kayang pumatay gamit ang isang kumpas ng kamay. Ngunit sa isang gabi na matinding tensyon kung saan bumagsak ang ulan ng mga bala at gumuho ang perimeter ng Kapitolyo, nagtago ang kanilang mga labi sa isang tagong rest house. Isang gabi ng mapusok na damdamin, takot at matagal na itinagong akit ang sumiklab sa pagitan ng magiting na gobernador at ng kanyang misteryosong sekretarya. Isang gabi na nagbunga ng 4 na buhay. Nang malaman ni Alona na may banta sa kanyang buhay mula sa sarili niyang organisasyon, alam niyang ang pananatili niya ay nangangahulugan ng kamatayan para kay Jomari. Kaya naman bago sumikat ang araw, naglaho siya na parang bula. Iniwan niyang lalaking minahal niya. Dala ang pinakamalaking lihim sa kanyang sinapupunan. 5 taon ang lumipas. Nagbabalik si Alona, hindi na lang bilang isang nakamamatay na anino, kundi bilang isang mapagkandiling ina ng genius quadruplets. Nina Jackson, Jasper, Jade at Jasmine. Sa edad na 5, ang 4 na paslit na ito ay hindi ordinaryong mga bata. Taglay nilang tactical instinct ng isang master assassin at ang pambihirang talino ng isang henyong gobernador. Kaya nilang mag-design ng traps, mag-hack ng satellite at magbasa ng bawat galaw ng tao. At ang pinakamalaking misyon ng 4 na munting henyo, ang i-hack ang database ng gobernador upang hanapin ang kanilang abandon na ama at gumawa ng isang mapanganib na bitag upang pagtagpuin muli ang kanilang mga magulang. Ngayong magkukrus muli ang landas ng makapangyarihang gobernador at ng mapanganib na assassin mom kasamang 4 na pambihirang bata na handang magasik ng talino at proteksyon. Paano haharapin ni Jomari ang katotohanan na ang mga batang inakala niyang wala ay ang 4 na henyong magliligtas sa kanya mula sa huling hatol ng kamatayan? Ang gabi sa labas ng provincial capital ay balot na nakakabinging katahimikan, ngunit para kay Alona, ang bawat segundo'y tila tunog ng isang ticking time bomb. Suot ang isang simpleng gray corporate skirt, puting blusa na nakasara hanggang sa itaas ng butones at salamin na makapal ngunit walang grado. Perpektong kanyang pagbabalat kayo bilang si Alona Mendoza. Ang tahimik, masunurin na tila inosenteng bagong sekretarya. Walang sino man sa buong Kapitolyo, maging ang mga pinaka-veteranong security guard ang makakahula
na ang babaeng abala sa pag-aayos ng mga folder ay isa sa pinakamabangis na elite ghost assassin sa underground world. Ang kanyang misyon ay simple ngunit mapanganib. Pumasok sa buhay ng pinakamakapangyarihang pinuno ng lalawigan upang magsilbing pader sa pagitan nito at ng kamatayan. Isang malaking sindikato ng mga tiwaling politiko ang naglabas ng bilyong pisong bounty sa ulo ng gobernador. At si Alona ang pinadala ng kanyang organisasyon para protektahan ito ng palihim nang hindi nito nalalaman o napapansin. Sa loob ng malawak na executive office, nakaupo sa likod ng marangyang mahogany desk si Governor Jomari Alcantara. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, kitang-kitang matikas nitong tindig. May matatalas na mga mata, panganatila nililok at aurang naguutos ng agarang respeto at takot. Si Jomari kilala bilang isang pinuno na may kamay na bakal laban sa korupsyon. Siya ang tipo ng lalaking hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya naman mas pipiliin ng kanyang mga kaaway na dumanak ang dugo. Alona, bariton at seryosong saad ni Jomari habang hindi inaalis ang tingin sa mga hawak na dokumento. Ang bawat salita niya ay may bigat na kayang magpatino ng kahit na sinong kriminal. Ihanda mo ng mga huling papeles para sa bidding ng infrastructure project bukas. Siguraduhin mo na walang kahit isang pirasong detalye ang makakalusot sa mga buhaya. Opo, Governor. Tapos ko na pong i-cross-reference sa mga financial statements. Ilalagay ko na lang po sa desk ninyo. Malumanay at may pagkamahiyaing ang sagot ni Alona. Pilit niyang binababaan ng tono ng kanyang boses upang maitago ang kanyang natural na boses militar na sanay mag-utos sa gitna ng digmaan. Habang maingat niyang ibinababa ang folder sa mesa, pansamantalang nagtagpo ang kanilang mga mata. May kuha ng kuryenteng dumaan sa hangin. Tinitigan siya ni Jomari ng ilang segundo. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao sa likod ng makapal na salamin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Alon ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaba na hindi niya kailanman naramdaman kahit pa nakatutok na ang baril sa kanyang noo. Ang gobernador ay may taglay na kakaibang akit na unti-unting bumabasag sa malamig na pader ng kanyang puso. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Alona at tumakbang patungo sa malaking glass window ng opisina para i-check ang paligid. Doon, biglang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang kanyang tactical instincts na hinasa sa loob ng maraming taon ng patayan ay biglang sumigaw ng panganib. Sa madilim na bahagi ng kakahuyan, sa tapat ng Kapitolyo ay may isang mabilis na kislap ng lente. Isang sniper. Sa loob ng isang split second, nakita ni Alon ang isang maliit, pino at pulang tuldok ng laser light na gumapang mula sa dingding. Pumasok sa salamin at dumapo mismo sa gitna ng dibdib ni Governor Jomari. Walang oras para sumigaw, walang oras para mag-isip. Sa isang iglap nagbagong anyo ng inosenteng sekretarya. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang bilis at lakas, dinaluhong ni Alon ang mesa. Lumundag siya patawid sa ibabaw ng mga papeles at maras na itinulak si Jomari pababa ng kanyang swivel chair. Kasabay ng kanilang pagbagsak sa sahigyang malakas na tunog ng pagkabasag ng makapal na salamin. Isang high caliber sniper bullet ang bumaon mismo sa sandala ng upuan kung saan nakaupo si Jomari. Isang segundo ang nakalipas kung hindi kumilos si Alona, sabog ng puso ng gobernador. Dapa, huwag kang gagalaw, maring utos ni Alona. Ang kanyang boses ay wala ng pagkamahiyain kundi puno ng otoridad at bagsik. Dumagan niya si Jomari sa sahig upang magsilbing proteksyon. Ang mukha nila ay pulgada na lamang ang agwat mula sa isa't isa. Naramdaman ni Alona ang mainit na paghinga ng lalaki at ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito dahil sa gulat. Ngunit mas nagulat si Jomari nang makita mga mata ng kanyang sekretarya. Wala doon ang takot ng isang ordinaryong babae. Sa halip ang nakita niya ay ang nagliliyab na apoy ng isang handang pumatay para protektahan siya. Dalawa pang balang mabilis na bumuon sa pader. Naglikha ng mga usok at pira-pirasong semento. Alam ni Alona na kalkuladong ng sniper ang bawat anggulo. Maingat niyang hinila si Jomari sa ilalim ng matibay na mahogany desk.
habang pinapanatili ang kanyang katawan sa ibabaw nito. Ano? Ano nangyayari? Sino ka ba talaga, Alona? Gulat at may halong pagkamangha na tanong ni Jo Marie habang ang kanyang mga kamay ay otomatikong humawak sa bewang ng sekretarya para balansihin ang kanilang posisyon. Ang hawak na yun ay nagpapadala ng kakaibang init sa buong katawan ni Alona, ngunit pinilit niyang manatiling profesional. Governor, kung gusto mong mabuhay, para makitang bukas, manahimik ka at sumunod ka sa akin, bulong ni Alona, habang ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahan na gumapang sa ilalim ng kanyang corporate skirt upang hawakan ng isang nakatagong compact 9mm na baril sa kanyang hita. Ang simula ng kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang romantikong sayaw, kundi sa gitna ng ulan ng mga bala at ang amoy ng pulbura. Doon, sa ilalim ng mesang yun, habang magkadikit ang kanilang mga katawan, sa gitna ng panganib, alam ni Alona na hindi lang ang buhay ng gobernador ang biniligtad ng gabing ito, kundi maging ang buong tadhana niya bilang isang assassin. Ang tunog ng sirena ng mga pulis sa kalayuan ay naging hudyat para kay Alona na kumilos ng mas mabilis. Habang nakikipagpalitan pa ng putok ang mga bodyguards sa labas, hinila niya si Jo Marie patungo sa isang pribadong emergency exit sa likod ng opisina na siya lang ang nakakaalam. Sa pamamagitan ng kanyang master key at tactical knowledge, nagawa silang ilabas ni Alona patungo sa basement kung saan nakaparadang isang hindi kapansin-pansin na itim na SUV. Sumakay ka na, Gagop! Bilisan mo! Utos ni Alona habang pinapaandar ang makina. Si Jo Marie, bagamat puno ng kalituhan at pagkamangha sa ipinapamalas na galing ng kanyang sekretarya, ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Humarurot ang sasakyan palabas ng Kapitolyo. Iniwan ang gulo at ang mausok na gabi ng lungsod. Matapos ang halos 2 oras na mabilis na paikot-ikot ng pagmamaneho upang makasigurong walang sumusunod, narating nila ang isang liblib na rest house sa bulubunduking bahagi ng kalapit na lalawigan. Ito ay pagmamay-ari ni Jo Marie na walang nakakaalam kundi ang ilang pinagkakatiwalaang tao. Ang paligid ay napapaligiran ng matatayog na puno ng pino at ang tanging naririnig ay ang sipol ng malamig na hangin at ang huni ng mga kuliglig. Safe sila dito sa ngayon. Pumasok sila sa loob ng madilim na rest house. Tanging ang liwanag ng buwan na lumulusot sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Doon lang tila nagsinkin kay Jo Marie ang lahat na nangyari. Ang adrenaline na nagpapanatili sa kanyang alerto ay unti-unting napapalitan ng matinding pagod at tensyon. Umupo siya sa isang sofa, hinilot ang kanyang sentido at tumingin kay Alona na kasalukuyan na nagtatanggal ng kanyang makapal na salamin. Sino ka ba talaga, Alona? Tanong ni Jo Marie. Ang kanyang boses, bagamat mababat baritono, ay puno ng otoridad na pilit humihingi ng kasagutan. Ang isang sekretarya ay hindi marunong mag-overtake sa ilalim ng ulan ng bala. Hindi din siya nagtatago ng baril sa kanyang hita at lalong hindi siya marunong pumatay ng makina para iwasan ang thermal tracking ng mga mersenaryo. Magtapat ka nga sa akin bago ko isiping isa ka rin sa kanila. Lumapit si Alona, bitbit ang isang baso ng tubig at isang lumang medical kit. Umupo siya sa tapat ng gobernador. May tamang distansya, ngunit sapat para makita ang sugat sa braso nito na natamo mula sa mga tumalamsik na bubog kanina. Isang sekretarya lang na may misyong panatilihin kang buhay, Governor. May hinahang sagot ni Alona, pilit na binabalik ang kanyang malamig na emosyon. Huwag kang mag-alala, hindi ako binayaran para kitlin ang buhay mo. Binayaran ako para siguraduhin walang ibang makakagawa nun. Habang maingat na nililinis ni Alona ang sugat sa braso ni Jo Marie, binalot sila ng isang mabigat na katahimikan. Ang init ng mga daliri ni Alona na dumadampi sa balat ng gobernador ay nagpapadala ng kakaibang kuryente sa kanilang katawan. Napansin ni Jo Marie ang ganda ng kanyang sekretarya kapag wala na itong suot na salamin. Ang matangos na ilong, ang mapupulang labi at ang mga matang may nakatagong lungkot at misteryo. Bakit mo ginagawa to? Pwede mo naman akong iwan kanina na magsimulang putukan. Bulong ni Jo Marie, unti-unting lumalapit ang mukha sa dalaga. Ang amoy ng pabango ni Alona na humalo sa amoy ng pulbura at ulan ay nag-iisang nakakalangong kombinasyon. Dahil
Dahil obligasyon ko yon, sagot ni Alona, ngunit ang kanyang boses ay nangatal. Sa unang pagkakataon, ang isang elite assassin ay nakaramdam ng panghihina sa ilalim ng titig ng isang lalaki. Ang puso niya ay nagwawala sa dibdib, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa matinding akit na matagal niya nang pinipigilan mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa gobernador. Hindi na nakapag-isip ng direkta si Jo Marie. Ang shock mula sa malapit na kamatayan, ang pasasalamat at ang matagal na ring paghanga sa tahimik, ngunit kahanga-hangang babaeng ito ay sumabog sa isang iglap. Hinawakan niya ang panga ni Alona at marahan ngunit maring inilapat ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Nanigas si Alona sa unang segundo. Ang utak niya ay sumisigaw na labag ito sa protocol na mapanganib ang kanyang ginagawa. Ngunit nang maramdaman ng higpit ng yakap ni Jo Marie at ang tindi ng emosyon sa halik nito, gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Itinapon niya ang hawak na gasa at tumugon sa halik ng lalaki. Ang malamig na rest house ay napuno na nag-aalab na init. Binitawan nila ang lahat ng takot, ang nakaraan at ang nagbabantang panganib sa labas ng mundong yon. Sa ibabaw ng malawak na kama sa silid, sa ilalim ng saksi ng buwan, naganap ang isang gabing hindi nila kailanman inaasahan. Ang bawat haplos at yakap ay puno ng pangako at tila ba doon nila isinusuko ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Isang gobernador na pagod na sa maruming mundo ng politika at isang asasin na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng kadiliman. Ito ay isang gabi ng mapusok at totoong pag-ibig. Ngunit lingid sa kaalaman ni Alona, ang gabing itong magiging mitya ng isang mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil sa gabing yun, sa gitna ng kanilang marubdob na pagkakasasa, nabuo ang 4 na maliliit na buhay sa kanyang sinapupunan. Ang mga henyong magiging tagapagligtas at magpapabaligtad ng kanilang tadhana sa hinaharap. Nang sumikat ang unang sikat ng araw sa pagitan ng mga matatayog na puno ng pino, ang silid ay binalot ng isang mapayapang katahimikan. Nakahiga si Jo Marie. Mahimbing ang tulog habang ang kanyang isang bisig ay protektado pang nakapulupot sa unan kung saan nakahiga si Alona kani-kanina lang. Ang kanyang muka, na kadalasang seryoso at problemado sa politika, ay may bakas ng kapayapaan sa unang pagkakataon. Ngunit si Alona ay nakatayo na sa may bintana, suot muli ang kanyang corporate attire. Nakatingin siya sa natutulog na gobernador habang mabigat ang bawat paghinga. Ang init na mga haplos ni Jo Marie ay tila nakaukit pa rin sa kanyang balat. Ngunit ang malamig na katotohanan ng kanyang mundo ay marahas na gumising sa kanya. Nangatal ang kamay ni Alona nang kunin niya ang isang ligtas at naka-encrypt na satellite phone mula sa kanyang bag. Isang mensahe ang bumadha sa screen. Mission compromise. The syndicate knows you are holding the governor. Extraction team moving to your coordinates to eliminate both of you. Live now or die with him. Nabitawan ni Alona ang phone sa kama. Napatingin siya kay Jo Marie. Alam niya kung paano gumalaw ang kanyang dating organisasyon. Wala silang ititirang buhay. Kung mananatili siya sa tabi ni Jo Marie, hindi lang ang mga mersenaryo ng sindikato nga habol dito, kundi maging ang buong puwersa ng underground world. Ang kanyang pag-ibig sa lalaki ang magiging pinakamalaking mitya ng kamatayan nito. Patawarin mo ko, Jo Marie, bulong niya sa hangin. Ang mga luha na matagal nang ibinaon ng kanyang pagsasanay bilang assassin ay pumatak sa kanyang pisngi. Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang kanyang peking identification card at maingat na inilapag doon ang kanyang salamin. Sa tabi nito nagiwan siya ng isang maikling piraso ng papel. Walang mahiwagang, walang mahabang paliwanag, walang madramang pamamaalam, isang pangungusap lang na may bakas ng kanyang panulat. Salamat sa lahat, Governor. Bitbit ang kanyang bag at nakatagong armas, lumabas si Alona ng rest house na parang isang anino. Sumakay siya sa isang lumang motorsiklo na itinago niya sa kakahuyan bilang backup plan at humarurot paalis. Iniwan ang tanging lalaki nagparamdam sa kanya na siya ay isang totoong tao. Makalipas ang 2 buwan, sa isang liblib at halos walang nakatirang isla sa dulong bahagi ng bansa, isang maliit na kubo sa tabing dagat ang naging bagong kanlungan ni Alona. Malayo sa teknolohiya, malayo sa Kapitolyo at malayo sa radar ng sino mang gustong pumatay sa kanya. Ang buhay niya dito ay simple,
Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw, nagigising si Alona sa matinding hilo at pagsusuka. Ang isang elite assassin na kaya magtiis ng gutom at hirap sa kagubatan. Nang ilang linggo ay biglang nangihina sa amoy pa lang ng isda. Ang kanyang reflexes ay bumagal at may kakaibang pintig siyang nararamdaman sa kanyang puson. Isang gabi, gamit ang isang portable at high-tech na ultrasound machine na ninakaw at binago niya mula sa isang lumang militar na klinika upang hindi matrak ng satellite, nahiga si Alona sa sahig ng kanyang kubo. Nilagyan ng gel ang kanyang tiyan at dahan-dahan ipinatong scanner. Madilim sa loob ng kubo. Tanga ang liwanag ng monitor ng ultrasound na nagbibigay ng ilaw. Noong una, malalabot magugulong linyang nakikita, pinihit niyang frequency. At doon, nalaki ang mga mata ng matapang na assassin. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 4 na maliliit, malinaw at sabay-sabay na tibok ng puso ang umalingaw-ngaw sa audio monitor. 4 na maliliit na anino ang nakikita sa screen ng machine. Napatakip si Alona sa kanyang bibig gamit ang nanginginig niyang kamay. Ang kanyang tiyan ay naglalaman ng quadruplets, ang mga anak ng gobernador, ang bunga na nag-iisang gabi ng pag-ibig at panganib sa rest house. 4, bulong niya, habang ang mga luha ng halo-halong takot, gulat, ngunit nag-uumapaw na pagmamahal ay tuluyang dinaloy sa kanyang mukha. Alam ni Alona ang ibig sabihin nito. Kung malalaman ng Kapitolyo, kung malalaman ng mga kaaway ni Jomari o kung malalaman ng kanyang dating organisasyon ang tungkol sa batang ito, gagawin silang pain para pabagsakin ang gobernador o kaya naman ay kikitlin ng buhay nito. Bago pa man makasilang, hinawakan ni Alona ang kanyang patag pansyan ng may matinding determinasyon. Ang mukha ng isang umiiyak na babae ay napalitan ng bangis ng isang ina na handang pumatay ng isang buong hukbo. Walang makakagalaw sa inyo. Poprotektahan ko kayo kahit nalaban pa sa buong mundo. Doon sa gitna ng madilim at liblib na isla, nagsimula ang bagong lihim ni Alona. Ang pagpapakabaliw ng isang assassin mom para sa kanyang 4 na henyong sanggol. 5 taon ang mabilis na lumipas na parang hampas ng alon sa pangpang ng liblib ng isla ng San Antonio. Sa loob ng 5 taon na yon, ang buhay ni Alona ay ganap na nagbago. Ang dating silid-tulugan na puno ng mga mapa at blueprint ng mga target ay napalitan ng mga makukulay na guhit, mga nagkalat na mechanical parts at 4 na maliit na higaan. Hindi naging madali ang magpalaki ng 4 na sanggol ng mag-isa, lalo na para sa isang babae na masanay humawak ng baril kaysa sa bote ng gatas. Ngunit habang lumalaki ang mga bata, napagtanto ni Alona na hindi ordinaryong mga paslit ang kanyang isinilang. Taglay ni na Jackson, Jasper, Jade at Jasmine, ang pambihirang kombinasyon, ang strategic leadership at matalas na talino ng kanilang amang gobernador, at ang tactical instinct, bilis at pandaman ng kanilang mga elite assassin. Silang tinaguriang genius quadruplets. Si Jackson, ang panganay, ay may seryoso muka na tila photocopy ni Governor Jomari. Sa edad na 5, siya ang tumatayong leader ng magkakapatid. Ang kanyang talino ay nasa military strategy at pisika. Gamit lang ang mga lumang kahoy, talit mga sirang laruan, kaya niya mag-design ng mga perimeter trap sa paligid ng kanilang bakuran na kaya magpabagsak ng ligaw na hayop o kahit na sinong hindi inaananyahang panauhin. Si Jasper naman ang pangalawa ay tech prodigy. Sa tulong ng mga lumang computer parts at sirang satellite dish na napadpad sa isla na kinumpini ni Alona, nakagawa si Jasper ng isang makeshift tablet. Sa edad na 5, ang batang ito ay nakakaintindi na ng advanced coding at marunong nang pumasok sa mga secured proxy servers nang hindi naiiwan ang kanyang digital footprint. Ang pangatlo ay si Jade, ang analyst na may photographic memory. Isang tingin niya lang sa isang libro o mapa, kabisado niya na to hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kaya niyang kalkulihin ang bilis ng hangin at distansya sa isang tingin lang. Isang katangiang pampatala sa pagiging sniper kung gugustuhin niya. At ang bunso, si Jasmine, siya ang pinakamalambing ngunit pinakamapanganib pagdating sa psikolohiya.
May kakayahan siyang magbasa ng micro-expressions ng tao upang malaman kung nagsisinungaling ito. Bukod doon ang kanyang vocal cords ay may pambihirang kontrol. Kaya niyang gayahin ang boses ng kahit na sinong narinig niya, mula sa huni ng ibon hanggang sa boses ng matatanda. Isang hapon, matapos ang kanilang pang-araw-araw na larong pagsasanay na para kay Alona ay physical conditioning upang matiyak ang kanilang kaligtasan, nakaupong mag-iina sa ilalim ng puno ng nyog habang nagpapakain ng mga manok, isang lumang pahayagan na ginamit na pambalot ng isda mula sa bayan na nakalapag sa lamesa. Lumapit si Jade at tinitigan ang mukha ng lalaking nasa harapang pahina ng dyaryo. Ito ay may titulong, Governor Jo Maria Alcantara, nangunguna sa kampanya laban sa talamak na korupsyon. Mommy? Basag ni Jasper sa katahimikan habang mabilis na pumipindot sa kanyang binagong tablet na nakakonekta sa isang nakaw na cell tower signal sa kabilang isla. Bakit po wala tayong picture kasama si Daddy? At bakit kamukha ni Jackson ang lalaking ito? Napatigil si Alona sa paglilinis ng kanyang tactical knife. Tumingin siya sa apat na pares ng matatalas at mausisang mga mata na nakatitig sa kanya. Ramdam niyang tibok ng kanyang puso. Nasa malayo ang daddy niyo. May mahalaga siyang misyon para sa bayan. Malungkot ng ngiti ang sinagot ni Alona. Ang parehong linya na paulit-ulit niyang sinasabi sa nakalipas na 2 taon. Ngunit hindi ordinaryo mga batang quadruplets upang mapaniwala ng ganon sa simpleng sagot. Palihim na nagkatinginan ng apat. Si Jasmine ay tumingin sa mga mata ng kanyang ina at nakitang mabilis na pagkurap nito. Isang senyales na pag-iwas sa katotohanan. Nang gabing yun, habang ang tunog ng alon ay nagbibigay ng background music sa buong isla, nagkunwaring natutulog ang apat na bata. Nang masiguro nilang mahimbing ng tulog ni Alona, dahil sa pagod mula sa pag-eensayo, dahan-dahang bumangon sina Jackson, Jasper, Jade at Jasmine. Nagtipon sila sa ilalim ng maliit na solar-powered lamp sa sulok ng kanilang kwarto. Nilabas ni Jasper ang kanyang tablet habang si Jackson naman ang naglatag ng plano. Hindi na ako naniniwala na may mission lang si Daddy sa malayo. Seryosong bulong ni Jackson. Ang kanyang boses ay may otoridad na katulad ng sa gobernador. Si Mommy ay palihim na umiiyak gabi-gabi habang hawak ang isang lumang salamin. Kailangan nating alamin ang totoo. I-access natin ang network ng governor. Mungkahi ni Jasper habang ang kanyang malilit na daliri nagsimula ng sumasayaw sa screen. Nagpapakita ng mga kumikislap na linya ng green codes. Kung ang lalaking nasa dyaryo, ang daddy natin ay hahanapin ko ang data niya. Dito magsisimulang unang operasyon ng 4 na munting henyo. Isang operasyon na magpapagising sa natutulog na nakaraan at magpapakilos sa buong puwersa ng Kapitolyo. Ang kadiliman sa loob ng maliit na silid ay binabasag lamang ng malamlam na berdeng liwanag mula sa screen ng binagong tablet ni Jasper. Sa labas, patuloy ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan, ngunit sa loob, ang kapaligiran ay puno ng matinding konsentrasyon. Ang 45 taong gulang na paslit ay nakadapa sa sahig, seryosang mga muka at ilang mga sundalong nagpaplano ng isang malaking pagsalakay. Jasper, bilisan mo! Baka magising si Mommy! Bulong ni Jade habang ang kanyang photographic memory ay mabilis na nagre-recall ng mga mukha at pangalan mula sa nakita niyang lumang dyaryo kanina. Ang pangalan sa papel ay Governor Jo Maria Alcantara. Alcantara! Yun din ang apelido na nakasulat sa likod ng lumang medalyang itinatago ni Mommy sa ilalim ng unan niya. Sandali lang ate. Ang firewall ng government network ay gumagamit ng 256-bit encryption. Medyo makapal pero kayang-kaya. Mayabang ngunit pabulong na sagot ni Jasper. Ang kanyang maliit na daliri tila lumilipad sa screen. Nagpapasok ng mga command na kahit ang mga professional na IT specialist ay mahihirapang unawain. Ginamit yung signal ng isang military satellite na dumadaan sa ibabaw ng kanilang lokasyon upang itago ang kanyang IP address. Si Jackson bilang pinakapanganay at leader ay nakabantay sa pinto. Bahagyang nakabukas ito sapat para masigurong hindi gumagalaw si Alona mula sa kabilang kwarto. Jasper, gumamit ka ng bypass protocol. Huwag kang mag-iiwan ng log. Kung matitrace ng cybersecurity ng Kapitolyong signal natin, malalaman nilang lokasyon ng isla natin at mapapahamak si Mommy.
Alam ko, kuya! Gagamit ako ng mukha natin magkakapatid bilang basihan, sabi ni Jasper. Kumuha siya ng mabilis na litrato ng mukha ni Jackson at sa pamamagitan ng isang facial recognition software na siya mismong nag-code ay pinasok niya ito sa central database ng National Statistics at ng Provincial Capitol. Kung ang lalaki yun ang ama natin, magkakaroon ng DNA at facial match sa system. Sa loob ng ilang segundo, ang screen ay nag-loading. Umikot ang isang maliit na bilog habang ang apat na bata ay halos hindi humihinga. Biglang nagbagong kulay ng monitor. Isang malaking pulang alert ang kumislap at kasunod ng isang detalyadong profile ng isang lalaki. Match found, 99.8% facial and genetic similarity. Name, Jomari Alcantara. Position, Governor, Provincial Government. Status, active under constant security threat. Siya nga! Bulalas ni Jasmine. Napalakas ng bahagyang boses kaya kagad siyang tinakpan ng bibig ni Jackson. Nalalaki ang magagandang mata ng bunsong kapatid habang nakatitig sa larawan ng gobernador. Kuya, tingnan mo yung panga niya at mga mata niya. Kamukhang kamukha mo kapag galit ka. Tingnan niyo rin yung security logs niya. Utos ni Jade habang mabilis na binabasa at kinakaroonan ng kanyang utak ang bawat impormasyon na lumalabas sa screen. May 12 assassination attempts na naganap sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Ang pinakahuli ay nung nakarang buwan lang. May malaking sindikato na pinamumunuan ng isang nagngangalang Senator Falcon ang gustong pumatay sa kanya. Ibig sabihin, nasa panganib ang daddy natin? Tanong ni Jasper, pinalaki ang isang live traffic at security link ng Kapitolyo. Kaya pala tayo tinago ni Mommy dito sa isla para protektahan tayo at para protektahan si Daddy mula sa mga kaaway niya. Nagpalitan ng makahulugang tingin ng apat. Sa kabila ng kanilang murang edad, ang dugo ng isang pinuno at ng isang assassin na dumadali sa kanilang mga ugat ay nag-utos sa kanila na kumilos. Hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang ama. Anong plano, kuya? Tanong ni Jasmine. Handa nang gamitin ang kanyang pambihirang kakayahan. Tumingin si Jackson sa larawan ni Governor Jomari sa screen. Ang kanyang maliit na kamao ay umipit. Gagawa tayo ng paraan para magkita si Mommy at si Daddy at tayong gagawa ng bitag para sa kanila. Jasper, magpadala ka ng isang encrypted email sa personal account ng governor. Gamitin mong boses ni Mommy na binuo mo sa software para sa isang voice file attachment. Sabihin mo sa kanya, kailangan niya tayong tagpuin sa lungsod para sa isang mahalagang impormasyon sa kanyang kaligtasan. Copy, leader, sagot ni Jasper na may nakakalokong ngiti. Sinimulan niya na ang pag-draft ng mensahe. Hindi alam ng apat na paslit ang simpleng email na ipapadala nila sa mismong computer ng pinakamataas na pinuno ng probinsya ay magpapasiklab sa isang natutulog na bulkan. Ang digital na bakas na iniwan nila gaano man kalinis ay sapat na upang manggising na natutulog na pag-ibig at sa mga armadong anino na matagal na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ang sikat ng umaga hindi pa matuluyang sumisira sa kadiliman ng magising si Alona. Ang kanyang mga mata na sanay sa biglaang pagka-alerto ay agad na lumingon sa katabing silid ng kanyang mga anak. Kadalasan sa ganitong oras ay naririnig niya na ang ingay ni na Jackson at Jasper na nag-away sa mga piyesa ng laruan o kaya naman ay ang tawa ni na Jade at Jasmine. Ngunit ngayon, ang buong kubo ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Mabilis na bumangon si Alona. Pumasok siya sa silid ng quadruplex at doon ay parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Walang laman ng apat na maliliit na higaan. Maayos na nakatupi ang mga kumot ngunit wala doon ang kanyang mga anak. Ang apat na maliliit na backpack na ginagamit nila sa kanilang mga outdoor training ay wala na rin sa lalagyan. Jackson! Jasper! Jade! Jasmine! Sigaw ni Alona habang mabilis na nililibot ang paligid ng bahay. Lumabas siya sa dalampasigan, ngunit ang maliit na pump boat na tinatago niya sa ilalim ng mga dahon ng nyog ay wala na rin. Kinuha ito ng mga bata. Ang 45 taong gulang na henyo ay palihim na umalis ng isla ng mag-isa. Tumatakbo siyang bumalik sa loob ng kubo at dinaluhong ang mga makeshift computer station ni Jasper.
Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang monitor. Dahil sa pagmamadali ng mga bata, naiwan ni Jasper na nakalagi ng huling server na pinasukan nito. Nalaki ang mga mata ni Alona nang makita ang command history. Email sent to Governor Jo Marie Alcantara at gov.ph. Attachment, deepfake voice file. Alona Mendoza's voice archive. Location coordinates set, La Vista Restaurant, VIP Room 4, Sector 7 Mainland. Hindi maaari. Bulong ni Alona, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Binasa niyang nilalaman ng mensahe. Ginamit ng mga bata ang binuong boses ng kanyang software upang utuin si Jo Marie na pumunta sa isang pribadong restaurant sa mainland ngayon mismong 3:00 ng hapon sa dahilan na may kinalaman to sa kanyang seguridad. Ngunit ang mas nagpataas ng balahibo ni Alona ay ang lokasyon. Ang La Vista Restaurant ay matatagpuan sa Sector 7 ng mainland, isang lugar na alam ni Alona na kontrolado at pinamumunuan ng mga tauhan ni Senator Falcon, ang mortal na kaaway ni Jo Marie. Ang 4 na paslit sa kagustuhan nilang pagtagpuin ng kanilang mga magulang ay naglatag ng isang bitag na hindi nila alam na magiging sarili nilang bitayan. Kung may intercept ng mga tauhan ng senador, ang email o ang pagdating ng governor ay isang madugong massacre ang mangyayari. Ang mga batang ito, napakapanganib ng ginawa ninyo! Bulalas ni Alona. Ang kanyang boses ay halo-halong galit, takot at matinding pag-alala bilang isang ina. Sa isang iglap, naglahong mapnakandiling ina at nagbalik ang elite ghost assassin. Lumapit si Alona sa isang nakadagong double wall sa likod ng aparador. Pinihit niya isang switch at bumukas ang isang lihim na taguan ng mga armas na 5 taon niya nang hindi binubuksan mula nang iwan niya ang Kapitolyo. Kinuha niya ang 2 matte black 9mm semi-automatic pistols, ilang piraso ng flashbang grenades at isang tactical knife. Sinuot niya ang kanyang itim na combat leather jacket. Itinatagong mga armas sa kanyang katawan na may pambihirang kasanayan. Wala nang pump boat, kaya naman tumakbo si Alona patungo sa likod ng isla kung saan nakatagong isang high-speed tactical jet ski na may militar grade na makina. Isang bagay na huli niyang ninakaw bago siya tuluyang magtago. Pinaandar niya ang makina at sa isang malakas na ugong humarurot si Alona sa ibabaw na naglalakihang alon patungo sa mainland. Habang ang hangin na tubig alat ay humahampas sa kanyang muka, ang mga mata ni Alona ay nagliliyab sa bangis. Alam niyang tumatakbo ang oras. 2 oras na lang bago mag 3:00. Kailangan niyang marating ang restaurant. Bago pa man makarating si Jo Marie o bago pa man mapansin ng mga mersenaro, si Senator Falcon ang 4 na maliliit na henyo na kasalukuyang naglalakad patungo sa pugad ng mga lobo. Huwag kayong magkakamali. Hawakan ang mga anak ko dahil uubusin ko talaga kayo. Mariing panata ni Alona sa kanyang sarili habang pinita si lenyador ng jet ski sa pinakamabilis nitong antas. Ang roller coaster ng aksyon at dugo ay opisyal nang nagsimula. Eksaktong 3:00 ng hapon, ang marangyang VIP room ng La Vista Restaurant ay napapaligiran ng mabigat at nakakatulig na tensyon. Ang restaurant na to na nakatayo sa gilid ng isang talampas na nakadungaw sa dagat ay halos walang ibang tao dahil sa biglaang pribadong booking na ginawa para sa hapong ito. Bumukas ang pinto ng kwarto ng marahas. Pumasok si Governor Jo Marie Alcantara, kasunod ang 4 na armadong bodyguard na may mga seryosong muka. 5 taon nang nakalipas ngunit hindi nagbagong tindig ng gobernador. Matikas pa rin ito at may mas malalim na otoridad sa kanyang mga mata at mas matalas ang panga. Sa nakalipas na 5 taon, walang araw na hindi niya hinanap si Alona. Ang voice file na natanggap niya sa email kaninang umaga na naglalaman ng boses ng kanyang nawawalang sekretarya ang tanging dahilan kung bakit niya sinuong ang delikadong teritoryong ito. E-secure ang bawat sulok. Mariing utos ni Jo Marie sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak na sa nakasukbit na baril sa kanyang bigkis. Lumakad siya patungo sa gitna ng silid. Ngunit sa halip ng kanyang magandang sekretarya, ang sumalubong sa kanya ay natigilan si Jo Marie. Ang kanyang mga bodyguard ay sabay-sabay ding napaatras sa gulat habang dahan-dahang bumababa ang kanilang mga hawak na armas. Sa gitna ng VIP room, nakaupo sa isang mahabang sofa ang 4 na maliliit na bata. Lahat sila ay nakasuot ng itim na jacket, may bigpit na maliliit na backpack at pare-parehong may suot ng sunglasses.
Seryosong kanilang mga mukha na tila mga miniature agents na naghihintay ng isang high-level transaction. Kayo ba? Kayo bang nag-email sa akin? Takang tanong ni Jo Marie, puno ng kalituhan ng kanyang boses. Lumapit siya ng ilang hakbang at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa apat na paslit na may kakaibang pamilyar na aura. Nagsalita si Jackson, ang panganay. Jasper, alisin ang salamin! Ligtas ang target! Utos dito sa boses na bagamat pambatay may pambihirang otoridad. Sabay-sabay na inalis ng apat na batang kanilang sunglasses. Doon ay parang gumuho ang mundo ni Jo Marie. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan at ang kanyang puso ay nagsimulang pumalag ng napakabilis. Ang panganay na si Jackson ay tila isang carbon copy ng kanyang sariling mukha nung bata pa siya. Ang mga mata ni Jasper at Jade ay may kataliman na katulad ng sa kanya, habang ang bunsong si Jasmine ay may mga labit hugis ng mukhang hinding-hindi niya malilimutan. Ang mukha ni Alona. Daddy? Bulong ni Jasmine na may matamis na ngiti, habang si Jasper naman ay tinaas ang kanyang tablet para ipakita ang 99.8% genetic match screen. Hello, Governor! Sabi naman ni Jackson, diretsong nakatitig sa mga mata ng ama. Kami ang mga anak mo at hindi mo kami iniwan ni Mommy. Tinago niya lang kami para sa seguridad natin. Bago pa man makasagot si Jo Marie, bago pa man niya mayakap ang apat na paslit na hindi niya akalaing nabubuhay sa mundong ito, ang pintuan ng VIP room ay literal na nawasak mula sa labas. Isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto. Pumasok si Alona. Hingal na hingal, ang kanyang itim na leather jacket ay may bakas ng husik ng tubig dagat at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo mula sa mabilis na pagpapatakbo ng jet ski. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kanyang kamay, hawak niyang dalawang matte black 9mm semi-automatic pistols at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagsik ng isang mamamatay tao. Alona? Sigaw ni Jo Marie. Tuluyang napatayo. Ang kanyang buong pagkatao ay nayanig sa muling pagkikita nilang dalawa pagkalipas ng 5 taon. Jo Marie, kunin mo mga bata at dumapa kayo ngayon din! Sigaw ni Alona. Ang kanyang boses militar ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala nang anumang bahid ng pagiging mahiyain na sekretarya. Naka-intercept na komunikasyon ng mga tauhan ni Senator Falcon. May 30 armadong mercenaryo sa labas at pinaligiran ng buong restaurant. Bitag ito! Kasabay ng kanyang huling salita ay marahas na tunog ng pagkabasag ng mga bintana sa paligid. Ang muling pagkikita ng magkasintahang nagkalayo ay hindi binalot ng mga luha at yakap, kung hindi na tunog na kinakasang mga armas at ang papalapit na hakbang ng kamatayan. Sabay-sabay na nabasag ang malalaking glass window ng VIP room nang magpaulan ng mga bala ang mga mersenaryo mula sa labas. Ang mga splinter ng salamin at pira-pirasong semento ay lumipad sa hangin tulad ng nakamamatay na konfeti. Protektahan ng mga bata! Maras sigaw ni Governor Jo Marie habang dinaluhong niyang 4 na paslit upang gawing pananggang sarili niyang katawan. Ang kanyang mga bodyguard ay agad ding humanay, bumunot ng kanilang mga submachine gun at nagpaputok pabalik sa mga aninong papalapit mula sa usok. Ngunit bago pa man makasailalim sa matinding shock ang 4 na 5 taong gulang na bata, pinatunayan ng quadruplets kung bakit sila tinawag ni henyo. Walang umiyak, walang sumigaw sa takot, at ang takot sa kanilang mga mata ay agad na napalitan ng pambihirang kalkulasyon. Jackson! Sector 3! Jasper! I-shutdown ng grid! Utos na pangani na si Jackson habang mabilis na binuksan ng kanyang maliit na backpack. Sa isang mabilis na galaw, naglabas siya ng isang dakot na mga special na steel marbles na may nakalagay na pino ngunit matitigas na microspikes. Isang improvised trap na ginawa niya mula sa mga pako sa isla. Inahagis niya ito ng pabilog sa tanging lagusan ng pinto. 2 armadong mersenaryong marahas na pumasok, ngunit sa unang hakbang pa lang nila sa sahig ay nawalan na sila ng balanse dahil sa mga gumulong na marbles. Sumubsob ang kanilang mga mukha sa semento at bago pa man sila makabangon, si Jackson ay humila ng isang tension wire na nakatali sa binti ng mesa, dahilan upang sa isang mabigat na cabinet ang bumagsak at tuluyang maglak sa 2 kalaban sa sahig. Grid is down in 3, 2, 1!
Sigaw ni Jasper. Ang kanyang maliit na daliri mabilis na pumindot sa override command sa kanyang tablet na konektado sa circuit breaker ng buong building sa pamamagitan ng Bluetooth microchip na palihim niyang itinanim sa lobby kanina. Ang buong restaurant ay binalot ng kabuuang kadiliman. Naputol ang supply ng kuryente. Ang mga mersenaryo sa labas ay pansamantalang nabulag. Ngunit para kay Alona na ang mga mata ay sanay sa dilim ng gabi at nakasanayan ng sining ng pagpatay ng walang liwanag, ito ang kanyang perpektong entablado. Para siyang isang anino na lumutang sa gitna ng usok. Hawak ang kanyang dalawang 9mm semi-automatic pistols. Bawat putok niya ay may katumbas na huling hininga ng kalaban. Gumamit siya ng silencer. 3 mersenaryong sunod-sunod na bumagsak sa sahig na walang nagagawa. Sa dilim, narinig na lang ni Jomari ang bali ng mga buto at ang marahas na pagbagsak ng mga katawan ng mga kalaban. Namamangha ang gobernador. Ang tahimik na babaeng nag-aabot sa kanya ng kape noon ay isa palang walang katapat na makina ng kamatayan ngayon. Jade, saan ang susunod na alon? Sigaw ni Alona habang mabilis na nagpapalit ng magasin ng baril sa loob lang ng 1 segundo. Si Jade na may photographic memory at kasalukuyan nakatitig sa screen ng tablet na may thermal radar ay sumigaw pabalik. 3 kalaban mula sa kusina, Mommy! May bitbit silang mabibigat na kalibre! I got this! Singit ng bunso si Jasmine. Kinuha niyang siyang megaphone na pinalakas ng power mula sa kanyang bag at ginamit ang kanyang pambihirang vocal ability. Ginaya niyang boses ng commander ng mga mercenaryong narinig niya sa labas kanina. Retreat! Sector 4 compromise! Fire at the kitchen entrance now! Sigaw ni Jasmine sa megaphone gamit ang bariton at galit na boses militar ng kalaban. Dahil sa dilim at dito, ang mga mersenaryo mula sa kusina nagkaputukan mismo sa sarili nilang mga kasamaan sa labas. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa hanin ng mga kalaban. Nang i-on ni Jasper muli ang emergency lights, matapos ang 3 minuto, ang buong VIP room ay tila siyang field ng digmaan. 15 mersenaryo nakahandusay sa sahig at ang iba ay nakagapos sa mga wire ni Jackson. Ang iba ay may tama ng bala mula kay Alona at ang iba naman ay biktima ng sarili nilang pagliltuhan dahil kay Jasmine. Hingal na hingal si Alona. Nakatutok pa rin ang 2 baril sa pinto habang pinoprotektahan ng likod ng mga bata. Dahan-dahang tumayo si Jomari. Hawak ang kanyang baril ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bangkay. Nakatitig siya kay Alona. Pagkatapos ay sa 4 na bata na ngayon ay masayang nag-high five sa likod ng sofa na parang katatapos lang maglaro ng video game. Ipaliwanag mo sa akin to, Alona. Seryoso, mababa, ngunit puno na nag-uumapaw na emosyon ang boses ng gobernador habang lumalapit sa kanyang nawawalang sekretarya. Lahat ng ito. Ang malawak na mansyon ng gobernador na matatagpuan sa isang secured na subdivision sa lungsod ay binalot ng mahigpit na seguridad. Sa labas nagpapatrolya ang mga piling miyembro ng Special Action Force na tapat kay Jomari. Ngunit sa loob ng pribadong study room, mas mabigat ang atmospheric pressure. Sa malaking kusina na katabi ng silid, ang 4 na munting henyo ay tahimik na nakaupo sa high chairs habang kumakain ng mamahaling chocolate at ice cream na ipinahanda ng gobernador. Si Jackson ay kasalukuyang tinitignan ang structural map ng mansyon sa kanyang isip. Si Jasper ay nakakonekta na ang tablet sa CCTV system ng bahay upang magsilbing backup security. Si Jade ay kinakalkulang bilang ng gwardiya sa labas, habang si Jasmine ay nakabantay sa bawat tunog mula sa study room gamit ang kanyang matalas na pandinig. Para sa kanila, ang kakatapos lang na labanan ay parang isang kapanapanabik na level sa isang laro. Ngunit alam nilang ang tunay na boss fight ay ang pag-uusap ng kanilang mga magulang. Sa loob ng study room, hinarap ni Governor Jomari si Alona. Nakatayo si Alona sa tapat ng bintana, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa labas. Wala ng kanyang mga baril na nakalapag na ngayon sa ibabaw ng mahogany desk. Ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling alerto. Anak ko sila, hindi ba? Basag ni Jomari sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may gata na nag-uumapaw na emosyon. Galit, pananabik at pangungulila na naipon sa loob ng 5 taon. 4 na bata, Alona. Kamukhang kamukha ko. Taglay ang talino ko at ang bagsik mo.
Huwag mo nang subukang magsinungaling sa akin dahil nakita ko kung paano pumasok ang anak mo sa mainframe ng Kapitolyo. Dahan-dahan humarap si Alona at sa unang pagkakataon, sa nakalipas na 5 taon, inalis niyang maskara ng pagiging isang cold-blooded assassin. Ang kanyang mga mata ay namumula at may mga luhang pilit niyang pinipigilan na pumatak. Oo, Jo Marie. Anak mo sila. Pag-amin ni Alona, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sina Jackson, Jasper, Jade at Jasmine. Sila ang quadruplets mo. Humakbang si Jo Marie papalapit, marahas na hinawakan ng magkabilang balikat ni Alona. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa sakit. Kung ganun, bakit mo sila tinago sa akin? Bakit ka umalis nang walang paalam pagkatapos ng gabing yun sa rest house? May karapatan akong malaman. May karapatan akong maging ama sa kanila at maging asawa sa'yo. Ginawa mo kong tanga, Alona. 5 taon ako naghanap sa bawat sulok ng bansa. Iniisip kong pinatay ka na ba ng mga kalaban ko habang ikaw nagpapakasaya sa isang isla kasama ng mga anak ko. Dahil isa akong assassin, Jo Marie. Ganti ng sigaw ni Alona. Tuluyan ng dinaloy ang mga luha na matagal niyang ibinaon. Ang buhay ko ay puno ng dugo, kamatayan at mga kaaway. Ang gabi natin sa rest house ay hindi lang basta pagkakamali. Yun ang gabi kung saan nalaman ng organisasyon ko na nahulog ng loob ko sa target ko. Naka-intercept ako ng mensahe kinaumagahan. Isang extraction team ang pupunta na noon para ubusin tayo. Hiningal si Alona. Pilit na binabawi ang kanyang lakas habang nakatitig sa nagulat na mukha ng gobernador. Kung nalaman ng mga kaaway mo na ang isang elite ghost assassin ay nagdadalang tao sa mga anak ng gobernador, gagamitin nilang mga sanggol sa sinapupunan po para gupitin ang leg mo. Gagawin nilang pain ang pamilya mo para saksakin ka sa likod. Iniwan kita. Itinago ko sila sa pinakamalayong isla. Hindi dahil sa sarili ko, kung hindi dahil yun ang tanging paraan para manatili kang buhay at ligtas sa mga bata. Ang pagalis kong pinakamalaking proteksyon na kaya kong ibigay sa lalaking minamahal ko. Nabitawan ni Jo Marie ang balikat ni Alona. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng matinding konsensya at pagkaunawa. Ang babaeng nasa harap niya ay sinakripisyong kanyang karera, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang karangalan upang maging kalasag niya sa dilim. Hindi na nakapagsalita si Jo Marie. Humakbang siya palapit at marahas ngunit puno ng pagmamahal na hinila si Alona sa isang mahigpit na yakap. Ibinaon niya ang kanyang muka sa leeg ng dalaga, nilalanghap ang pamilyar nitong amoy. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Alona, bulong ni Jo Marie habang kanyang sariling mga mata ay nagbabasa na rin. Ngunit tapos ng pagtatago. 5 taon na kong lumaban sa Kapitolyo ng mag-isa. Ngayong nandito na kayo, hindi ko na kayo hayaan na umalis ulit. Lalabanan natin si Senator Falcon at ang buong underground world ng magkakasama. Hindi na kita hayaan na maging anino lang, Alona. Ikaw ang ina ng mga anak ko at poprotektahan ko kayo kahit paitaya ko posisyon ko bilang gobernador. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng study room, 4 na maliliit na muka ang magkakapatong na nakasilip. Si Jasmine ay napangiti ng matamis habang si Jasper ay nag-thumbs up kay Jackson. Ang bitag ng mga paslit ay naging matagumpay. Ang pader sa pagitan ng kanilang mga magulang ay tuluyan ng tulad ng isang gumuho na kuta. Ngunit alam ng quadruplets na ang susunod na alon ng digmaan ay papalapit na. Habang ang mansyon ng gobernador ay nababalot ng pansamantalang emosyon at muling pagtatagpo ng pamilya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tagong marangyang penthouse na pagmamay-ari ni Senator Falcon, isang matinding unos ng galit ang sumabog. Isang mamahaling kristal na basa ng alak ang marahas na binato ni Senator sa pader, dahilan para magkapira-piraso ito at dumanak ang mapulang likido na tila sariwang dugo. Ang mukha ni Senator Falcon ay nanginginig sa matinding galit habang nakatitig sa kanyang Chief of Security na kasalukuyang nakaluhod sa sahig, sugatan at nanginginig sa takot. 15 mersenaryo! 15 elite hitmen ang ipinadala ko sa La Vista Restaurant para lang tapusin ang isang lalaki. Ngunit bumalik kayo na parang mga basang sisiw! Sigaw ni Senator Falcon. Ang kanyang boses tila hulog na umaalingaw-ngaw sa buong silid.
naging bigong misyon kung 4 na bodyguard lang ang kasama ni Jo Marie? Senador, patawad po. Nautal na sagot ng security chief. Pilit na inaangat ang kanyang muka na may bakas ng sugat mula sa pagsabog ng kuryente kanina. Hindi lang po mga bodyguard ang nandoon. Dumating ang kanyang dating sekretarya, si Alona Mendoza. At hindi lang po siya ordinaryong babae. Ang galing niya sa pagbaril at pakikipaglaban ay katulad na sa isang anino sa underground world. Bukod doon, bukod sa ano pa? Bulyaw na senator. May kasama po silang 4 na maliliit na bata, 4 na paslit na magkakamuka. Pagpapatuloy ng tauhan. Hindi po namin alam kung paano nangyari, pero mga batang yon, nahak nilang kuryente ng buong gusali, naglatag ng mga patibong sa sahig at ginayang boses ng ating commander para pagawain ang sarili nating mga tauhat sa dilim. Sila'y mga demonyong may mukha ng anghel. Nalaki ang mga mata ni Senator Falcon sa narinig. Isang nakakatakot at malidemonyong ngiti ang dahan-dahan na gumuhit sa kanyang labi. 4 na bata. Magkakamuka? Ibig sabihin, ang abandon na pamilya ng gobernador ay nagbalik na. May lihim na anak ang tapat at maninis nating gobernador. Humakbang ang senador patungo sa kanyang malawak na bintana na nakadungaw sa ilaw ng lungsod. Ang kanyang utak na puno ng korupsyon ay mabilis na nakabuo ng isang bagong plano. Akala ni Jo Marie panalo na siya dahil nailigtas niya ang kanyang mag-iina. Hindi niya alam, binigyan niya ako ng pinakamalaking kahinaan niya. Kung hindi ko siya mapapatay sa malinis na paraan, uubusin kong pamilya niya sa harap ng sarili niyang mga mata. Kumarap siya sa kanyang natitirang mga opisyal. Ipunin yung lahat na natitira nating pwersa. Tawagan ng Black Cobra Syndicate. Gusto ko ng 50 armadong mersenaryo at may mga dalang high caliber weapons, thermal scanners at explosives. Kubkubin yung mansyon ng gobernador bago sumikat ang araw. Tapusin niyo sila ng sabay-sabay. Samantalang eksaktong 3:00 ng madaling araw sa mansyon ni Jo Marie, sa loob ng control room, hindi natutulog ang 4 na munting henyo. Habang si Jo Marie at Alona ay sandaling nagpapahinga sa study room matapos ang mahabang pag-uusap, si Jade ay nakatitig sa monitor ng peripheral security radar na nahack ni Jasper mula sa satellite ng militar. Biglang kumislap ang mga pulang tuldok sa screen ng tablet ni Jasper. Ang mga tuldok ay mabilis na dumadami mula sa labas ng perimeter wall ng subdivision. Tila mga langgam na dahan-dahang pinapaligiran ang mansyon. Mommy! Daddy! May 50 armadong lalaking papalapit sa perimeter wall! Malakas ngunit kalmadong ulat ni Jade sa pamamagitan ng intercom ng bahay. Ang kanyang photographic memory ay kagad na kinalkul ang distansya at bilis ng takbo ng mga kalaban. May hawak silang mabibigat na kalibre ng armas. 3 minuto na lang papasukin na nilang unang gate. Mabilis na bumukas ang pinto ng control room at sabay na pumasok sina Alona at Jo Marie. Ang mukha ng dalawa ay walang bakas ng takot, kundi puno ng matinding determinasyon. Isinuot na muli ni Alona ang kanyang tactical belt habang si Jo Marie ay may hawak ring assault rifle na pagmamay-ari ng Kapitolyo. Nalaman na ni Falcon ang tungkol sa mga bata. Mariing saad ni Jo Marie, ang kanyang panga ay gumipit sa galit. Gusto niya tayong ubusin dito. Tumingin si Alona kay Jo Marie, isang matabang at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang kailangan nating magtulungan ngayon, Governor. Masyado silang marami para sa mga bodyguard mo. Yan ang gusto ko sa aking sekretarya at si ina ng mga anak ko. Sagot ni Jo Marie sabay kasanang kanyang armas. Humarap si Alona sa 4 na paslit na ngayon ay maayos nang nakatayo sa likod ng mga computer. Wala doon ang iyak o pangangatal ng mga ordinaryong bata. Sa halip ang mga mata ni na Jackson, Jasper, Jade at Jasmine ay nagliliyap sa pananabik. Para sa kanila, ito ang pinakamalaking laro ng kanilang buhay at handa silang protektahan ang kanilang bagong tagpong pamilya. Jackson, Jasper, Jade, Jasmine, alam niyo nang gagawin, utos ni Alona. Yes, Mommy! Operational Team Quadruplets is engaged! Sabay-sabay na sagot ng 4 na henyo habang nagsisimulang sumayaw ang mga daliri ni Jasper sa keyboard upang ihanda ang kanilang sariling bersyon ng welcome party para sa mga mersenaryo ni Senator Falcon.
Isang malakas sa pagsabog ang yumanig sa pangunahing gate ng mansyon. Ang makapal na bakal ay nawasak at kasunod nito ang pagpasok na naglalakihang itim na armored vans. 50 armadong mersenaryo mula sa Black Cobra Syndicate na may suot na tactical gear at mga hawak na automatic rifles ang marahas sa sumugod papasok sa bakuran. Ang gabi ay napuno ng tunog ng walang habas na pagpapaputok. Ang mga balay humahampas sa mga pader, bumabasag sa mga mamahaling bintana at nagpapadapa sa ilang bodyguard ng Kapitolyo. Ngunit ang hindi alam ng mga mersenaryo, ang bawat hakbang nila ay nakalkula na ng 4 na 5 taong gulang na mga henyo sa loob ng control room. Pumasok na sila sa Zone Alpha, ulat ni Jade. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang tinitignan ang monitor ng 3D structural model ng mansyon. Kuya Jackson, ngayon na! Copy! Seryosong sagot ng panganay. Si Jackson ay may hawak ni remote control na gawa niya mula sa mga piyesa ng sirang helicopter toy. Welcome to our playground! Pinindot ni Jackson ang unang buton. Sa labas, sa madilim na bahagi ng hardin kung saan nagtatagong 10 mersenaryo, biglang gumalaw ang mga automated, high-powered lawn sprinklers. Ngunit hindi tubig ang lumabas dito, kundi malapot na vegetable oil na hinaluan ni Jackson ng dulas. Sa isang iglap, sunod-sunod na nawala ng balanseng mga kalaban. Nagkandapaan sa madulas na damuhan at bago pa man sila makabangon, pinindot ni Jackson ang pangalawang buton. Ang mga alambre ng kuryente mula sa mga solar lights ay biglang lumubog sa basang lupa. Isang matinding boltahe ng kuryenteng nagpatay at napabagsak sa 10 mersenaryo ng sabay-sabay. Samantalang sa kanang bahagi ng mansyon, isang elite squad ang sumusubok na pasukin ng kusina gamit ang thermal scanners upang hanapin ang lokasyon ng mga bata. Ngunit si Jasper ay mas mabilis. Sa pamamagitan ng kanyang tablet, pinasok niyang frequency ng kanilang thermal goggles at biniligtad ang signal. Ginamit niya ang microwave ovens at refrigerator cooling fans ng bahay para maglabas ng matinding heat signature blast. Nabulag ang mga sensors nila. Ngayon na, Jasmine! Sigaw ni Jasper. Si Jasmine naman ay kinuha ang headset ng central PA system ng mansyon. Sa pamamagitan ng kanyang software na nagpabago ng kanyang boses upang maging katulad ng boses ng commander ng Black Cobra, sumigaw siya sa mga radyo ng mga kalaban. All units, backup is compromised. The governor has sniper on the roof. Fall back to the main lobby now. Repeat, fall back! Dahil sa takot at kalituhan, ang natitirang 30 mersenaryo ay marasa nagtakbuhan patungo sa loob ng main lobby ng mansyon para humanap ng kanlungan. Eksaktong sa lugar kung saan sila hinihintay ng pinakamapanganib na mag-asawa sa bansa. Bumukas ang pinto ng lobby at doon ay sumalubong sa kanila ang isang nakakatakot na tanawin. Nakatayo sa gitna ng hagdanan si Governor Jomari Alcantara. Matikas ang tindig habang hawak ang isang assault rifle. Sa kanyang tabi ay si Alona, ang assassin mom. Suot ang kanyang tactical gear at may hawak na 2 baril at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagsik ng isang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Nandito ba ang hinahanap nyo? Baritono't umaalingaw-ngaw na sigaw ni Jomari. Sumiklab ang pinakamadugong engkwentro. Si Jomari ay nagpakita ng pambihirang galing sa tactical shooting. Tinitira ang mga kalaban mula sa likod ng mga matitibay na poste. Ngunit si Alona ang naging tunay na anino ng kamatayan. Lumundag siya pababa ng hagdanan, gumulong sa sahig habang nagpapaputok ng walang mintis. Bawat putok ng baril ni Alona ay makatumbas na buhay na nawawala sa panig ng kalaban. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis at fluid. Sumasayaw siya sa gitna ng mga bala. Ginagamit ang mga bumabagsak na katawan ng mga mersenaryo bilang pananggalang at mabilis na nagpapalit ng magazine na parang isang sining. Sa loob lang ng 2 minuto, kalahati ng pwersa ng Black Cobra ang nakahandusay na sa marangyang sahig ng lobby. Sa gitna ng usok at kaguluhan, biglang bumukas ang pinto sa likod ni Jomari. Isang lalaki ang pumasok na may hawak na gintong caliber at si Senator Falcon mismo. Sumama siya sa pagsalakay para masigurong patay si Jomari. Nakita niyang gobernador na nakataligod habang nagkakasa ng armas. Katapusan mo na, Alcantara! Sigaw ni Senator Falcon habang tinututok ang baril sa likod ng ulo ni Jomari. Jomari, dapa!
Sigaw ni Alona mula sa malayo, ngunit masyado siyang malayo para makahabol at may 2 mersenaryo pang humaharang sa kanya. Ngunit bago pa man maipit ni Senator Falcon ang gatilyo, isang maliit na ugong ng makinang narinig sa itaas ng kanyang ulo. Isang maliit na customized drone na may nakakabit na maliit na flashbang exclusive na gawa ni na Jasper at Jackson ang biglang sumubsob mismo sa harap ng mukha ng senador. Ano to? Isang nakakabulag na liwanag at nakakatulig na tunog ang sumabog sa harap ni Falcon. Sumigaw sa matinding sakit ang senador habang nabitawan ng kanyang baril at napaluhod. Pansamantalang nabulag at nawala ng pandinig. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumipad ang tactical knife ni Alona mula sa malayo. Sumasagi sa kamay ng senador upang tuluyan itong mawala ng lakas. Sumugod si Jo Marie papalapit at marasa sinipang mukha ni Falcon, dahilan para bumagsak ito sa sahig, duguan at walang magawa. Kasabay nito, ang tunog ng mga sirena ng daan-daang pulis at tapat na militar na tinawagan ni Jade gamit ang emergency override signal ay binalot ang buong paligid ng mansyon. Pumasok ang mga tapat na otoridad upang arestuhin ang natitirang mersenaryo. Hingal na hingal si Jo Marie, ibinaba ang kanyang baril at tumingin kay Alona na dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa kabila ng amoy ng pulbura at tugo sa paligid, nagkatitigan ng dalawa na may malalim na pagmamahal at tagumpay. Ligtas ang kanilang pamilya. Talo ang pinakamalaking kalaban. Bumukas ang pinto ng control room at tumakbo palabas ang 4 na munting henyo. Sabay-sabay silang sumalubong at yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. We win, Mommy! We win, Daddy! Ang masayang sigaw ni Jasmine, niyakap ni Jo Marie at Alona ang 4 na bata na magkakasama sa gitna ng lobby. Ang huling labanan ay natapos na at ang tunay na simula ng kanilang buhay bilang isang buong pamilya ay opisyal na magsisimula. Makalipas ang 6 na buwan mula nung gabing dumanak ang dugot pulbura sa mansyon ng gobernador, ang buong lalawigan ay tuluyan ng binalot ng kapayapaan. Si Senator Falcon at ang buong pamunuan ng Black Cobra Syndicate ay nabulok na sa isang maximum security prison. Salamat sa mga nakalap na digital evidence ni Jasper na naglantay sa lahat ng kanilang korupsyon. Ngayong araw, ang provincial capital ay hindi abala sa mga seryosong pagpupulong o mga rally ng mga mamamayan. Ang paligid ay napupuno ng mga puting rosas, marangyang telang chiffon at musikang instrumental na nagpapaiyak sa puso. Ito ang araw na pinakihintay ng lahat, ang kasal ni na Governor Jo Marie Alcantara at ng kanyang pambihirang sekretarya na si Alona Mendoza. Sa loob ng dambana na makasaysayang katedral ng lungsod, nakatayo si Jo Marie, suot ang isang mamahaling puting barong Tagalog na may bordang kamay. Baka sa kanyang mukha ang matinding kaba na hindi niya naramdaman kahit nung nakatutok ang mga baril sa kanya ng mga mersenaryo. Ang kanyang panga ay bahagyang nanginginig sa pananabik at ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa malaking pinto ng simbahan. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang 2 ring at coin bearers, sina Jackson at Jasper. Ang 5 taong gulang ni Henyo ay mukhang mga miniature na version ng gobernador. Suot ang kanilang malilit na barong at maayos na nakasaklay na buhok. Ngunit sa likod ng formal nilang itsura, si Jasper ay may nakatagong earpiece upang i-monitor ang airspace ng simbahan gamit ang kanyang mini drone, habang si Jackson naman ay patuloy na sinusuri ang exit routes para sa seguridad ng pamilya. Hindi nawawalang pagiging taktikal ng mga anak ng isang assassin. Bumukas ang malalaking pinto ng katedral at ang sikat ng araw ay tila sumalubong sa pagpasok ng pinakamagandang babae sa buhay ni Jo Marie. Si Alona ay dahan-dahang naglalakad sa red carpet. Wala ng kanyang gray corporate skirt, wala ng kanyang makapal na salamin at lalong wala ng kanyang itim na combat leather jacket. Suot niyang isang napakagandang ivory wedding gown na yakap ang kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay na may malalambot na kulot at sa likod ng kanyang manipis na belo, ang kanyang mga mata ay nangingilit sa luha ng totoong kaligayahan. Hawak niyang isang punpun ng mga puting orchids, ngunit ang kanyang kaliwang hita na nakatago sa ilalim ng makapal na tela ng gown ay may nakasupit pa rin na maliit na lightweight pistol. Isang assassin mom na ikakasal, walang sinasayang na pagkakataon para sa seguridad. Sa unahan niya ay naglalakad ang 2 flower girls, sina Jade at Jasmine.
Si Jade ay seryoso nagbabato ng mga petal sa sahig nang may eksaktong kalkulasyon ng distansya. Habang si Jasmine naman ay panayang kaway at ngiti sa mga bisita, ginagamit ang kanyang pambihirang karisma upang hakatin ang puso ng buong Kapitolyo. Nang marating ni Alona, ang dambana ay dahan-dahang hinawakan ni Jo Marie ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng gobernador ay nagpapadala ng pamilyar na kuryente sa buong katawan ni Alona. Ang parehong kuryenteng naramdaman niya sa ilalim ng mahogany desk. 5 taon na ang nakakalipas. Napakaganda mo, Alona. Akala ko panaginip lang lahat ng ito. Bulong ni Jo Marie, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng emosyon habang itinataas ang belo ng kanyang asawa. Hindi to panaginip, Governor. Tapos ng pagtatago ko sa mga anino. Nandito na ako sa liwanag, kasama mo. Nakangiting sagot ni Alona. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Humarap sila sa dambana para simulan ang pagpapalitan ng sumpaan sa harap ng Diyos at ng mga tapat na mamamayan ng probinsya. Pinapangako ko, Alona. Taimtim at barito ng boses ni Jo Marie umalingaw-ngaw sa buong katedral. Napoprotektahan ko kayo ng mga anak natin. Hindi lang bilang isang gobernador na may kapangyarihan, kundi bilang yung asawa na handang maging kalasag mo sa bawat panganib. 5 taon mo akong pinotektahan mula sa dilim at ngayon, hayaan mo ako na ibigay sa iyong buhay na puno ng kapayapaan, pag-ibig at pamilyang hinding-hindi na muling magkakawalay. Pinapangako ko ang aking katapatan hanggang sa huli ng aking hininga. Isinuot ni Jo Marie ang gintong singsing sa daliri ni Alona. Tumingin si Alona sa mga mata ng lalaki at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. At ipinapangako ko, Jo Marie, saad ni Alona, na ikaw lang ang tanging lalaki na hindi ko kailanman magagawang saktan, kundi mamahalin at aalagaan habang buhay. Ipinapangako ko ng galing at lakas na binibigay sa akin ng aking madilim na nakaraan ay gagamitin ko para maging pinakamatibay na kuta ng ating pamilya. Hindi na ako si Alona na isang anino. Ako na si Alona Alcantara, ang asawa mo tang ina ng mga henyong anak. Sinuot din ni Alona ang singsing kay Jo Marie. Ngayon, dinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Saad ng pari na may malawak na ngiti. Humarap si Jo Marie kay Alona. Hinawakan ang kanyang bewang at marahan ngunit mariing nilapat ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Ang buong katedral ay sumabog sa malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay sumunod na parang mga bituin sa gabi. Sa likod ng bagong kasal, palihim na nagkatinginan ng 4 na munting henyo. Itinaas ni na Jackson, Jasper, Jade at Jasmine ang kanilang mga maliliit na kamay at sabay-sabay na nag-high five. Ang kanilang misyon ay opisyal nang natapos at nagtagumpay. Nagawa nilang ihak ang tadhana, pagtagpuin ng kanilang mga magulang at buuin ang pinakamalakas, pinakamatalino at pinakamapanganib ngunit puno ng pag-ibig na pamilya sa buong bansa. Wala nang abandoned quadruplets, wala nang nagtatagong assassin. Ang pamilya ng gobernador ay buo na at magkakasama nilang haharapin ang bawat bukas ng may matamis na ngiti at walang katapusang pag-ibig. At doon na nagtatapos ang kapanapanabik at napakagandang kwento ng pamilya ni na Governor Jo Marie at Alcantara kasamang ating 4 ng munting henyo. Naku, mga ka-love stories, hanggang sa huling sandali ay talagang kinabahan ako. Pero napakasarap sa pakiramdam na sa wakas ay nakamit na din nila ang isang maligayang wakas, hindi ba? Mga ka-summer, kung titingnan natin ng malalim ang kwentong ito ni na Alona at Jo Marie, ay may isang napakahalagang aral na iniwan ito sa atin. Ipinakita sa atin dito na walang pader, lihim o distansya ang mas makapangyarihan kaysa sa pagmamahal ng isang pamilya. Si Alona, sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan bilang isang assassin, ay pinatunayan ng pagiging isang ina ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Isang lakas na handang magsakripisyo at lumaban para sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay. At si Governor Jo Marie naman ay nagpakita ng isang tunay na lalaki at ama ay handang tumayot maging kalasag ng kanyang pamilya, anuman ang sabihin ng mundo. Minsan ang tadhana ay mapaglaro. Maaari tayong dumaan sa mga matitinding pagsubok, ulan ng mga bala o matagal ng pagkakalayo.
Ngunit kung ang isang pamilya ay nakatadhana na talagang mabuo, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan, maging sa pamamagitan man ng apat na munting henyo upang pagtagpuin muli ang mga pusong nagmamahalan. Kaya sa inyong mga kasamer, naway palagi nating pahalagahan at protektahan ang ating pamilya dahil sila ang ating pinakamalakas na kuta sa gitna ng anumang unos ng buhay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Anong paborito niyong eksena ni Jackson, Jasper, Jade at Jasmine? I-comment niyo na yan sa baba dahil personal ko pong babasahin ang inyong mga reaksyon. Muli, huwag kalimutang i-share ang video na to, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Ako muli ang inyong narrator, si Miss Maria, na nag-iiwan sa inyo ng paalala. Magmahalan po tayo. Hanggang sa muli, mga kasamer, at maraming salamat po.